Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghasik ng takot sa ilang kalsada sa Metro Manila ang ilang kabaong magkakahiwalay na inabandona. Ang iba, may litrato ng Chinese officials na inuuod o mensahe kontra China. Kinondena na yan ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs. Nag-iimbestiga na ang Philippine National Police lalo't nakuna ng CCTV ang pag-iwan sa ilang ataol. Panoorin yan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa katahimikan ng madaling araw kanina, pumarada sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang isang van na nakatakipang plaka. May mga nakamask na magkakasunod na bumaba, kabilang ang ilang lalaking may kargang puting kabaong. Iniwan nila yan sa mismong rotonda bago bumalik ng sasakyan ng iba. Ang babaeng naunang bumaba, kaswal namang naglakad palayo. Malaburol ang kanilang iniwan na may mensaheng Chinese Communist Party, greedy at salot. Kapag may malaking issue sa bansa, laging may kilos protesta dito sa Welcome Rotonda sa pagitan ng Quezon City at Maynila. Karaniwan o ordinaryong tanawin na rin ang mga nagbababa ng gamit dito na karaniwang ginagamit sa mga protesta. First time nangyari daw, nakamas sila. Eh alam mo naman, pag may mga ganun, minsan iniisip na magrarally lang dyan, maglalagay lang ng props. Pagka halos isang oras lang, may nag-iwan din ng kabaong sa Boy Scout Circle Rotonda sa South Triangle, Quezon City. Bukod sa mensaheng pareho sa nasa kabaong sa welcome, may litrato rin sa kabaong. Kinuha na ito ng Quezon City Police District. May 3 tao na naglapag. Isang babae, 2 lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Inisip namin na may tao kasi pero wala naman po, litrato lang. May nag-abandon na rin ng kabaong sa bangketa sa Rizal Avenue Extension sa Caloocan na hindi na nilapitan nang nakakuha ng video. It might be a threat. I will contact with the policeman. Gayun din sa Santa Cruz, Manila. At sa Hilpuyat Avenue sa Makati, malapit sa Chinese Embassy. Nang suriin ng Makati Police Bomb Squad ang huli, tumambad ang mga papel na pareho rin ng mensahe at mga litratong kamuka ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. So anong gagawin po ninyong coordination sa kanila? May magdadagdag ba ng pulis dito sa area o ano ang plano? So as of na, wala muna kami masasabi niya kasi makipag-coordinate pa kami. Walang laman yung kabaong. Maliban lang doon sa may laman na parang tarpaulin. Standard operating procedure tayo. Naproseso na ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng pulisya lahat ng mga kabaong na inabandona sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Iniutos na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates ang malalimang investigasyon sa mga ito. Kung magbabase po tayo dun sa mga ikinalat nila, parang iisang grupo nga po yung pinanggalingan. Pero sa ngayon po, hindi pa po final. Ongoing po yung ginagawang backtracking and forward tracking po ng ating mga CCTV footages. Pwede po silang kasuhan ng malicious mischief. Pwede din po yung ating alarms and scandal. Git ng Department of Foreign Affairs, hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan laban sa kahit sino, kabilang ang mga dayuhan o kanilang opisyal. Dagdag nito, hindi kasama sa kalayaang magpahayag ang mga banta ng karahasan o anumang gawaing maglalagay sa panganib at seguridad ng iba. Hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Taong 2021 ay may nag-iwan ng mga kabaong sa Boy Scout Rotonda sa Quezon City at Guadalupe, Makati na nagkokondena naman sa Communist Party of the Philippines. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.